piso sa beta tank ni Brad. Bakit? Ano ba mayroon dyan? Hindi ko nga rin alam eh. Eto, ikikwento ko sa inyo. Ano ibig sabihin ng 5 piso sa beta tank na ginagawa po ng mga master na hindi ko rin naintindihan noon. Maraming tanong. Tinatanong ko sila. Ang nagiging isa lang ng kwento nila, pampaganda ng beta natin, pang-groom. Mas nade-develop ka agad ang mga pins nila, yun ang sabi po nila. Pero si Brad, hindi po kontento sa sagot eh. Dahil sa 5 pisong yan, eto, nalaman ko ulit. Binalik ko yung tinatawag na dati kong grupo. May ibabalik ko yung sistema kung anong meron talaga dyan sa 5 pisong yan. Babalik ta rin ko yung camera, magkikwentuhan tayo. Magandang araw po sa inyo sa lahat. At sobrang araw ay napakainit. Napakainit talaga rito ngayon. Sobrang init. Painitin natin lalo. Parang part 2. Yung tinatawag nating nano code. Kasi ganito yan. Meron akong ginawang video. Yung unang video yata, I think, backread na lang kayo. Yung ginawa kong video na yun, kung paano gumawa ng nano-coated. Now, syempre, marami nagtatanong, ano meron? Then, although, diba, nagkaroon nga po ng konting parang interview doon sa isang page magazine, yung kaibigan natin si Sir Jigs. Shout out sa Sir. Yan. Nagkaroon ng kwento sa ganun sistema sa 5 piso na tinatawag. Ngayon yung 5 pisong yun, siguro maraming nakapanood doon sa interview na yun. Kasi yun nga po, nakapost doon sa page. Then second, marami naman po maski pa paano nagtanong kay Brad na regarding po dito sa beta. Ngayon po, yun yung episode natin. Dahil sa tinatawag nating 5 piso. Ito po. Ngayon papaliwanag ni Brad kung ano yung ibig sabihin nitong 5 piso sa loob ng beta tank. Saglit lang mamaya na. Sorry po. May nag-disturb lang kay Brad. May nagtanong lang po. Tanong nga po ano ba meron dito sa 5 piso? Diba? Ito po. Ito 5 piso nilagay sa beta tank or sa mga alaga natin. Anong tanong dun sa isipan nyo, diba? Although, marami nag-PM, nag-chat sa kay Brad na ano ba meron sa 5 piso talaga yan, mahiwaga dyan. Ano ba yung nano-quote, nag-PM sa akin. Gusto nila i-reveal ni Brad kung ano talagang ibig sabihin itong 5 piso. Yun nga po, as na sabi ko po kanina, dati ako isang grupo ng isang page din, dito po sa FB, sa Facebook. Ngayon naalala ko, anong ibig sabihin talaga nitong 5 piso sa loob po ng beta pack. Although, hanggang doon lang naman po ang sinasagot nila. Sinabihan din ako ni brother natin, si Irie Ponce. Shoutout sa iyo, bro. Sinabi niya sa akin, lagyan ng 5 piso, isang bagay na makakapag-groom sa mga alaga natin beta. Pero yun nga si Brad, sinasabi ko sa inyo, hindi satisfied sa ganun lang sistema eh. Kumbaga, need ni Brad ng tamang sagot or yung tinatawag na scientific na answer. Kasi 5 piso, nilagay lang dyan, ganun-ganun na, magbibigay na kagad ng magandang resulta. Di po ba? Now, papaliwanag ni Brad kung ano talagang meron sa 5 piso. Na dating akong grupo, tapos din, wala naman po nag-share sa akin kung ano talagang meron nito. Basta yun lang, nagpapaganda lang. Now, ipapaliwanag ko sa iyo, kaibigan. Yung mga kaibigan ko dyan, yung mga Brad, panitalong, chat ng chat, PM ng PM. Nag-aantay dito sa second episode nitong nano code. Now, ang 5 piso yung brass. Nung araw, nung unang panahon, napapaniwalaan na nila ang brass or yung copper na tinatawag. Na isa, ancient history na po ito, kumbaga, kapanahunan pa po na, I think, Egyptian, ganon.
yung mga brush na ano nila, yung mga kagamitan, napapaniwalaan ang 5 piso, yung copper nakakapag-produce ng tinatawag na good bacteria, no? Kaya nung araw pa lang talaga itong brush o yung copper ginagamit na as parang depensa. Kasi itong brush na hinahawakan nga naman, madalas gamitin. Although yung mga sa mga lumang simbahan, yung mga iniinuman ng mga pare o bang tawag doon. O yun na yun. Yun, puro mga brush yun. 'Di ba? Kasi nga po, yung paniniwala noon, dahil ang brush nagpo-produce ng tinatawag na good bacteria. Gets niyo po? Now, syempre, nung unang panahon yun Iba na ngayon, hindi po pwedeng bibigyan mo yung sagot noon at ngayon, magkaiba. May isang vlogger din, doktor, napanood ko rito, nakalimutan ko na yung pangalan yung doktor na yun, nagbablog din. Now, blinag niya ang isang bansa daw nagkakagulo dahil dito sa epidemya, di ba, itong nangyayari sa atin. Regarding dun sa tinatawag na gumawa sila ng mask, yung ganito mask, di ba, na may parang gawa sa copper, di ba? Although yun yung paniniwala, may gawa sa copper, di ba, yung mask. Kasi nga po, si copper is nagpo-produce ng good bacteria. At sample na, parang yung bacteria nyo, pag pumunta dito, yung inhale mo yung bacteria na to, pwedeng kontrahin ni copper, ni brass, di ba? Yung brass is copper. Pwede niyang kontrahin kasi nga si copper nagpo-produce ng tinatawag na good bacteria. Isipin na lang natin, isa pa sa isang theory pa na bakit ang mga pera ng tao, di ba? Ang lahat ng pera ng tao sa buong mundo, yung coins, may halong copper. Dahil ang sabi ng siyensya, ang ibig sabihin yung mga scientists, ang sabi po nila, si copper talaga is nagpo-produce na tinatawag na good bacteria na ginahawakan natin ang tao, yung mga tao, pera, di ba, hinahawakan natin, papasa naman kay Juan, kay Pedro, pasa-pasa lang yun po yung pera, di ba? No, hindi naman natin masabi yung pera natin, o kung hinawakan natin pera, yung inabot sa ating sukli is wala pong bacteria. That's why si copper o yung pera natin, pera ng buong mundo, may halong copper. Tandaan niyo yan, yung mga nag-iiskwela dyan, tandaan niyo yan. May halong copper. Now, si Brad, may isang video nga, yung unang video ni Brad, kasi hindi ko na makakalain, naging blinag ko na, then second, marami nag-request. Si Brad, may ginawang video, yung tinatawag na nano-coat. Why? Ano ba yung nano-coat? Ang nano-coat po kasi, ang salita yung nano-coat po kasi, kumbaga parang niluto at yung unang surface ng tanso o yung pera natin, lulutuin po yun, matatanggal po yun. Kumbaga, yung pera natin hindi kagad makapag-produce din. Kumbaga parang yung layer niya tinanggal at nilabas tinatawag yung lumabas talaga yung tamang yung bacteria na may palabas talaga ng mas mabilisan. Di ba? Yun yung tinatawag ko sa yung nano coat. Then second, ang paniniwala isa pang Hapon na yun nga sa grupo ko dati, Mitsukushi, I think. May isang Hapon na isang grupo din. Yun nga po, isa sa pinag-aralan namin yung tinatawag na nano-coated. Si nano-coated, isang bagay niya tinatawag na earth energy. Di ba?
Yun yung paniniwala pare-parehas namin sa grupo. So, earth energy, tapos nakakapag produce pa ng tinatawag na good bacteria. Yun po yun eh. Yun po yung ibig sabihin doon sa isang grupo. Isang grupo na yun. Ni isang Hapon na si Mitsukushi, I think. Now, yung video na yun, pwedeng panoorin nyo, balikan nyo kung paano gumawa ng nanocoat. Kasi ito, way lang ito na tipong ipapaliwanag lang ni Brad kung ano yung 5 piso talaga sa loob ng beta tank. Na ang 5 piso sa loob ng beta tank is nakakapag-produce ng tinatawag natin good bacteria na pwedeng kumontra kung ano man elemento o masamang elemento sa loob, mismo sa loob ng ating mga alaga. Tama po. Now, nanood kayo doon sa video ko. Now, kapag nasundan nyo ng tama, ang tanong ni Brad, kung nasundan nyo ba talaga ng tama yung video na yon? Di po ba? Ay, sorry po. Nahulog. Again. Ang tanong ni Brad, kapag gumawa kayo ng gano'n, yung prosesong gano'n na yung unang video panoorin nyo po, ang tanong ni Brad is, nasundan mo ba? Tama ba yung ginawa mo? Paano mo malalaman? Brad, paano namin malalaman kung tama or perfect yung tinatawag na pagkaka-nanocoat, yung pagkakaluto? Di po ba? Bakit kailangan palutuin si 5 piso para maging nano-coated? Para may ilagay naman, pwede naman siguro yung 5 piso, ilagay na lang sa tank. Ganito po yan. Oras na ginawa nyo yung proseso, yung unang video ko nandyan. Kumbaga nga, part 2 na nga po ito. Kung tama ang ginawa nyo, naluto nyo, nagawa nyo ng tama, yung sinasabi ko, kapag perfect yung gawa nyo, ganito ho siya kabilis. Yan, maglabas ng tinatawag nating good bacteria. Nagkakaroon po siya kagad kung sa kalawang, kung sa bakal, di ba, yung kalawang. Pag naluto nyo po ng tama, nakikita nyo to? Yan. Yan po ang pinoproduce ng copper. Yan na po yung tinatawag na good bacteria. Mas mabilis. Mas pinabibilis ni nanocoat yung kapag niluto nyo ng tama. Wag ho kayong sosobra sa luto. Sakto lang yung prosesong sininday nyo yung apoy. Antayin sinasabi nga ni Brad doon sa antayin yung mag-rainbow. Makikita nyo yung rainbow talaga. Huwag nyo ilawan para mas mapansin nyo talaga yung tinatawag na rainbow. Yung rainbow na yun, yun yung sinasabing i-off mo na, patay mo na yung apoy. Pabayaan nyo lang pabayaan nyo lang matanggal na yung init niya, lumamig. Pwede na po ilagay sa tank. Di po ba? Paglagay nyo po sa tank, siyempre, wag din kayo maging depende sa nanocoat na yan. Matuto pa rin kayo mag-water change. Gawin nyo pa rin yung water change, yung routine, as is, gawin nyo pa rin po yun. Di po ba? Kasi mamaya, lalabas na naman yung katamaran natin pare-parehas eh. May nanocoat yan. Nakadepensa yan. Merong shield yan para sa mga bad bacteria. Mali po yun, wag. Wag po yung ganong sistema. Mali po yun, Wala akong tinuturong ganon. Ang akin lang, binigyan lang natin ng isa pang shield yung pet natin, si beta natin. Pero, hindi ko naman sinabi maging tamad ka na hindi magbawas ka. Like yung buro, nakikita ko, napapansin ko, paano ba magburo? Kasi ganyan, umabot daw ng ganito, umabot daw ng ganong katagal. Sus Mariosep, isipin mo nga, pati ba naman yung sorority, gusto iburo? Sorority na yun. Shoutout sa'yo, brother. Huwag yung ganon.
Kasi pinapakita nyo yung katamaran nyo eh, di ba? Although kapag nagpipet ka, nandun yung talagang pag-aalaga, yung natural way na pag-aalaga sa kanila. Dumadagdag lang tayo ng ganitong sistema, nakakadagdag. Hindi ibig sabihin na parang bawasan mo yung pag-aalaga mo sa pet mo o sa beta mo. Hindi po yung ganun kinikwento ni Brad, sinasabi ni Brad. Hindi po yun. Hindi po yun. Now, bumalik ko tayo sa Nanocoat. Yun nga po, si Nanocoat, naglalabas po talaga ng good bacteria. Mas mabilis mag-produce si Nanocoat kapag niluto nyo. Although, kapag yung 5 piso lang nilagay mo sa beta tank mo, hindi ganun kabilis. Although, nandun pa rin si asin, tubig, at yung 5 piso. Yun po, yun, pinaka the best na dahilan na naitanong ko na sa mga breeder. Kasi nga po, yun lang po ang sabi nila. Now, pinaliwanag ko na po sa inyo, ano ibig sabihin ng 5 piso. Kung may kakulangan, mag-chat kayo sa ilalim. Then, pa-support na rin po. Lahat po ng kaalaman ni Brad, si-share po niya. Kayo mag-alala. Then second, yung buro natin, yung higit sa linggo na, di ba? Nandiyan pa po siya, sa taas. Ayun o. Hindi po ginagalaw ni Brad. Pero, tamang proseso, kung nagawa mo na ng tama, hindi ka magkakaroon ng problema, hindi magiging cloudy yung tubig. Yun lang po. Pa-support na lang, subscribe, pa-like, need ko magkaroon ng message sa baba. Doon po kayo magtanong, hindi yung nakita nyo yung pangalan Brad Chris, search nyo kaagad sa FB, tapos Messenger. Huwag po yung ganun. Ang gusto ni Brad, pwede kitang i-message sa Messenger. Kung okay lang sana, mag-message ka muna rito para maging isang way na maging count kay Brad yung kay YT, di ba? Alam natin pare-parehas. Di ba? Kaya medyo sipagin si Brad para magbigay pa sa inyo ng kaalaman, kumbaga. Pag may bago si Brad, huwag kayong mag-alala. Hindi nagbibigay ng sekreto si Brad. Bibigay pa ni Brad yung ibang mga sistema na makakatulong sa inyong mga newbie. Yung mga master, saludo ko dyan sa mga master. Alam nyo yan. Yun lang, ang akin lang, si Brad. Ang Brad na brother, kasamahan, tropa, lahat. Alam niyo yan. Ngayon, mag-off na tayo, sobrang init kasi binigay ko lang tong video na to dahil yun na nga po, marami pong nagre-request ano daw talaga ibig sabihin talaga ng 5 piso na nasa loob ng tank. Tignan nyo po. Magkaiba po yan ha. Ang 5 pisong hindi naluto as Nanocoat at yung 5 pisong naluto. Tingnan nyo po, nagbibitaw agad siya ng tinatawag na good bacteria. Isang knowledge po yan, pare-parehas po sa atin. Lang 5 piso o yung copper. Kaya may copper lahat ng pera ng tao dahil napapaniwalaan na nagpo-produce na tinatawag na good bacteria. Although, napatunayan po yan ng siyensya. Okay, sobrang init. Magandang katanghalian po. Sobrang init po talaga. Gusto ko na magubad. Ayoko mag-t-shirt dito sa barracks ko. Mainit. Bye-bye po. Bye.